Pinalitan na po ng San Miguel Beer ang kanilang import na si Tyler Stone at ang bago nilang reinforcement ay itong si Ivan Aska na kararating lamang. Ayon dito sa mga reports, kaya ito pinalitan itong si Stone dahil manganganak na yung kanyang misis at nag-request ng import na siya ay nandoon para makasama ito. Siyempre, pinagbigyan niya ng SMB dahil importante yan para sa kahit sino mang magulang, di ba? Na expecting yung inyong asawa. Pero nakapagtataka lamang, bakit hindi naman ito kinonsider agad ng San Miguel Beer? Siyempre, kung dapat inalam na muna nila yung sitwasyon, yung family situation nito si Tyler Stone. Dahil kung expecting na pala yung misis nito, dapat hindi na nila kinuha. Dahil naghanda ng SMP para sa umpisa ng conference na ito, ngayong November 5 na itong si Tyler Stone ang magiging import nila. At pagkatapos at the last second ay papalitan naman pala. Siyempre, dapat ang San Miguel Beer Management inalam muna yan kung ano ba ang sitwasyon ng pamilya nitong si Stone. Of course, alam natin na baka nagkaroon ng biglang issue o komplikasyon sa misis niya pero hindi natin masisigurado yan. Ang importante dito, dapat inalam na yan ng management para kumbaga wala ng mga issue na lalabas pa at hindi na sila magpapalit at the last second. Alam natin, kapag nagpalit ng import at the last second dyan, panibagong adjustment na naman ang gagawin ng SMB. Dahil kahit sabihin pa natin na mahusay sa highlights yung import, diba syempre, kapag bagong salta ka dito sa PBA at hindi mo pa alam o sanay doon sa galaw ng mga teammates mo, itong si Stone nakapag-practice na ng medyo matagal-tagal. So ngayon, panibagong adjustment na naman ito para sa San Miguel Beer. At marami nga nakapupuna parang paulit-ulit na lamang itong nagiging problema ng San Miguel Beer pagdating sa imports nila. So tignan natin kung ano ang magagawa ng bagong import ngayon ng SMB. Okay naman, sa panig nitong Barangay Ginebra, marami ang nagsasabi na baka itong si Bon Pesumal ay matrade na. Kung titignan natin kasi yung sitwasyon dito sa guard lineup ng Ginebra, ang malamang maging sitwasyon dyan ang point guard nila si L.A. Tenorio at si Stanley Pringle. Itong si Maverick Hanmisi malamang maging shooting guard muna yan habang wala si Jeremiah Gray. So baka mag-alternate sila dyan nitong si Nards Pinto. And of course si Scottie Thompson pwedeng maging point guard, pwedeng maging shooting guard. Usually si Scottie Thompson naglalaro yan ng small forward pero dahil may import, malamang doon sa front court nila nandiyan si Stan Hardinger, si Malonzo at si Tony Bishop. So makikita natin rotation doon sa backcourt, si L.A. Tenorio, si Stanley Pringle, ito si Maverick Hanmisi at itong si Scottie Thompson. Plus nandyan pa itong si Nards Pinto. Alam natin ginagamit ni Coach Tim Conyo si Pinto dahil yan na import stopper nila. So ang tanong, saan na may pupwesto itong si Von Pesumal? Sa tingin ko actually wala na siyang pwesto dyan talaga dahil loaded na yung guards ng Ginebra. Kaya hindi na nakapagtataka kung itong si Von Pesumal ay matrade ulit. Kung inyong maaalala, ito si Von Pesumal nung nasa San Miguel Beer yan, marami bumabatikos kay Coach Leo Austria dahil hindi niya ito binibigyan ng playing time. At nung nalipat sa Barangay Ginebra, sinabi ni Coach Tim ko na bibigyan niya ito ng minuto. Pero hindi ito nangyari dahil dumating nga si Jeremiah Gray. At pagbalik ni Jeremiah Gray, lalong magiging loaded yung guard position nitong Barangay Ginebra. So sa tingin ko talaga ito si Von Pesumal hindi na yan magtatagal dito sa Ginebra. At siguro mas maganda na rin na matrade siya sa ibang koponan katulad ng Terra Firma o Northport o mga independent teams para at least doon ay magkaroon siya ng minuto para maipakita kung ano ang kaya niyang gawin. At nakita naman natin doon sa PBA on tour, kaya naman talaga ni Von basta may playing time. Malakas na yung ugong-ugong na itong si Encho Serrano ay mapupunta na dito sa Converge Fiber Xers. Sa ngayon si Serrano ay naglalaro pa dito sa MPBL. Pero yung team na yun ay hawak din ni Mr. Delta Pineda na alam naman natin ay parte nitong Converge Fiber Xers Management. Ever since kasi nung si Encho Serrano ay nag-request na ma-release dito sa Phoenix Fuel Masters at napunta dito sa Pampanga, malakas na talaga yung balita na ito ay eventually babalik sa PBA. Masyadong mahusay itong si Serrano para hindi maglaro dito sa PBA. At ang tanong na lang ngayon ay kung kailan ito babalik at maglalaro sa Converge. Sa pagkakaalam natin, kahit wala ng kontrata itong si Encho Serrano dito sa Phoenix Fuel Masters, yung rights nito ay nandoon pa rin sa Phoenix dahil hindi naman ito matatawag na unrestricted free agent.
Pero hindi naman siguro magkakaproblema pagdating dito sa pag-secure ng release nito para sa Converge. Dahil itong Phoenix, okay na rin naman yung kanilang guard lineup at hindi naman sila gumagawa ng paraan para makuha ito si Serrano. So malamang pakawalan nila yun talaga. At ito ay mapunta dito sa kupunan ni Coach Aldin Ayo. Kapag napunta dyan si Enzo Serrano, magiging malaking bagay yan doon sa kanilang guard rotation. Sa ngayon kasi, of course, nandyan itong mga bago nilang recruits. At of course, makikita rin natin dito kung paano mag-a-adjust dito si Serrano sa playing style at playing system na gustong pairalin ni Coach Aldin Ayo. Sa ngayon, of course, nandun pa rin siya sa Pampanga at doon nakafocus ang kanyang atensyon. Pero huwag tayong magugulat kung ito ay lumipat na kaagad-agad dito sa PBA kapag natapos na yung MPBL playoffs. Maraming umaasa na ganyan din ang mangyayari sa ibang players ng Pampanga katulad nitong si Alex Capagnot, balita dyan din daw maglalaro at ito si Arwin Santos. So tignan natin kung sa susunod na konferensya magkakaroon ng additional new players ng Converge Fiber Xers. Ito nga ba ang huling pagkakataon ni Paul Lee para manalo na ng kampyonato dito sa Magnolia Chicken Templados? Yan ngayon ang usap-usapan dahil sa mga statements na binitawan ng kanilang governor na si Rene Pardo at sinabi na championship or bust ang mangyayari dito sa Magnolia. Merong marching orders dyan at maliwanag ito na sinasabi na kinakailangan nila makakuha ng kampyonato ngayon. At kung titignan natin, parang ang walang dahilan para hindi na magkampiyon ng Magnolia. Alam natin yung problema sa TNT pati na dito sa Ginebra na maninibago dahil mula si Brownlee, ang SMB biglang nagpalit ng import. So yung mga traditional na powerhouse teams dyan ay merong mga tsansa na mag-struggle ngayon. Kumbaga ito na pagkakataon para dito sa Magnolia Chicken Templados na manalo ng kampyonato. At syempre, ang dapat mauna daw dyan ay ito si Paul Lee. Alam naman natin na pagdating doon sa last 2 minutes siya talaga pinupuntahan ng Magnolia. At kapag na maganda naman ang kalusugan ni Paul Lee, ito ay nagde-deliver. Alam ng lahat yan. Kaya sa ngayon, titignan natin talaga kung ano ang magiging performance ng Magnolia. Kung sila ay magkampiyon, asahan natin na magtagal talaga dyan si Paul Lee. Pero kung ang Magnolia ay hindi pa rin magkampiyon, kahit nasabihin natin na medyo baka mag-struggle itong San Miguel, TNT at Ginebra, malamang magkaroon ng pagbabago dyan. At huwag na tayong magulat kung matuloy na nga yung mga trades na nababalita tungkol dito kay Paul Lee. Most notably yung dito kay Robert Bolick. Hindi pa natin matitiyak kung iyan nga ay mangyayari. Pero sa ngayon ang maliwanag dito, itong si Robert Bolick at itong si Paul Lee ay mauugnay na naman ang pangalan pagdating sa mga trades dahil walang umaasa na ito si Robert Bolick ay magtatagal diyan sa Northport Batangier. Dahil alam naman natin ang history ng Northport pagdating sa mga top players nila. Shout out kay Jonald Malyari, Brian Andres, Edia Garcia, Joseph Pineda. Pinabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, John Mark Cantos, Donel Santiago, Jason Mendoza, si Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Joanna Villarosa, Enju, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Dionisio Mercado, Brian Andres, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, RJ Bueno at Dalina family, Rico Olarte, JJ Sibum, Ronald Berbosidad, Janelle Alagon at Celino Valles family, Enrico at Presi Angsioco at si Kagawad Katsakino Dukusin.